1 Thessalonians chapter 1, verse 1 to 10. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, tayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayong muli sa verse 10. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Ulitin ko po. 1 Thessalonians chapter 1, verses 1 to 10. Salitang pagbasa. Nakita na po ba isang malakas at masayang amen? Verse 1. Paul and Silvanus and Timotheus, unto the church of Thessalonians, which is in God the Father, and in the Lord Jesus Christ, grace be unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ too. Kayo po. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. Verse 4. For we reckon, beloved, your election of love. For our gospel came not unto you in word only, but also in power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as ye know what manner of men we were among you for your sake. Verse 6. And ye became followers of us, and of the Lord, having received the word in much affliction, the joy of the Holy Ghost. So that ye were ensamples to all that believe in Macedonia and Achaia. Verse 8. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to God the Lord is spread abroad, so that we need not to speak empty. For they themselves shew of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Verse 10. All together po tayong lahat. And to wait for the Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. Kuya Luis Marshall, tayo po ay yumuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, kami po ay bumabati sa iyo ng isang napakagandang gabi na ibinigay mo po sa amin. Salamat sa buhay na iyo po pinahiram sa amin. Salamat sa kalakasan, kalusugan, at sa gabing ito na kami po ay hinarapat po na makadulog sa inyo po mapagbiyayang trono. Salamat sa mga biyaya na patuloy mo po ibinibigay sa amin. Salamat na hindi ka napapagod, hindi ka nagsasawa, na kami po ay pagpalain sa kabila ng aming po mga pagkukulang. Patawad po, Ama, sa aming mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod, sa hindi namin pagiging tapat, patawarin mo po kami, Banal Espiritu, patawad. Ama, sa gabing ito, itago mo po akong muli sa inyong likuran. Hangad ko na ikaw ang siya maitaas, ikaw ang siya maluwalhati at maparangalan. Nawa po, Panginoon, patuloy ka namin paglingkuran hanggang sa pagbabalik ng aming pong Panginoon Jesus. Na lagi namin tandaan na kami po inyong iniligtas upang kami po ay maglingkod sa iyo. Isang pribilehiyo na kami po ay magamit sa inyong pong gawain. Banal Espiritu, puspusin mo po kami. Dalangin po namin sa gabing ito, kagalingan po ng mga kapatiran na mayroon po mga karamdaman. Sina Syra, Pia, si Sister Mylene, Pastor Sosa, Pastor Melo. At dalangin ko po na hipuin mo po sila, na inyo po makapangyarihang kamay, pagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman. Salamat po na patuloy mo pong sinasagot ang aming pong panalangin. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na bumula po. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. Ngayong gabi po, ang sabi po ng talata sa verse 9, For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols to serve the living and true God. Dito po natin kukunin ang title ng mensahe ngayong gabi, Serve the Living and True God. Paglingkuran po natin ang buhay at tunay na Diyos. Paglingkuran po natin yung buhay, tunay at makapangyarihang Diyos. At ito po ay talagang hinihingi sa atin na kung bakit tayo po ay naligtas, ay talagang tayo po ay maglingkod sa ating Diyos. At tayo po ay talagang sa ating panahon na talagang nalalapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus, ay talagang tayo po ay maglingkod na.
Huwag na po nating pabayaan pa ang ating pong paglilingkod sa ating Diyos. Maaaring ang ibang tao ay napakasipag na maglingkod sa bayan. Hindi naman po masama yun na talagang maglingkod sa bayan. Sana nga lamang ang paglilingkod sa bayan ay talagang samahan ng buong puso at talagang samahan ng katapatan na maglingkod ng tapat. Sapagkat nakikita po natin na talagang bibihira na, iilan na ang mga naglilingkod ng tapat. So, ang sabi po ng talata dito sa Bible, sa salita ng Diyos, serve the living and true God, na talagang turn to God from idols. So, una titingnan po muna natin yung kaibahan ng idols doon sa true God, doon sa living and true God. So, kasi talagang nakakalungkot na at buong mundo ay bulag sa katotohanan. Akala nila sila'y naglilingkod sa tunay na Diyos. Pero sila po ay naglilingkod doon po sa mga idols, which is ito po yung mga Diyos-Diyosan. At titingnan po natin yung pakahulugan ng salita ng Diyos. Ano ba, sino ba, alin ba ang Diyos-Diyosan? Alin ba yung idols? So sabi po sa Psalms 115, ito po yung mga idols. Idols of silver and gold. So 115 verse 4. Their idols. Sa Tagalog, ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Silver and gold, pilak at ginto. The work of man's hand, gawa ng kamay ng mga tao. Ito po ang mga Diyos-Diyosan na tinutukoy po dito sa salita ng Diyos. Verse 5, They have mouth, but they speak not. Mayroon silang bibig, subalit hindi sila nakakapagsalita. Eyes have they, mata ay mayroon sila, but they see not. Subalit hindi sila nakakakita. They have ears, mayroon silang mga tainga, but they hear not. Subalit hindi sila nakakapakinig. Noses have they, ilong ay mayroon sila, but they smell not. Subalit hindi sila nakakaamoy. Yan po ang mga Diyos-Diyosan. They have hands, mayroon po silang mga kamay, but they handle not. Subalit hindi sila nakakahawak. Feet they have, mayroon silang mga paa, but they walk not. Hindi sila nakakapaglakad. Neither speak they through their throat. So hindi sila nakakapagsalita sa pamamagitan ng kanilang ngala-ngala. So ito po ang mga Diyos-Diyosan na sinasabi po ng Bible. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ang hinihingi sa atin ay talagang tayo po ay maglingkod sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Ito po yung dahilan bakit tayo po ay naligtas. At ito rin yung dahilan bakit tayo ay nilikha ng Diyos. Upang tayo po ay maglingkod sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. So ngayong pong gabi ay ating pong sasagutin, why do we need to serve? Bakit kailangan nating maglingkod? Una, it is a command. Ito po'y talagang utos sa ating lahat. Sa ganang akin, talagang mas pipiliin ko na talagang maglingkod sa Diyos. So ito po ay utos sa atin ng Diyos na tayo po ay maglingkod. Sino ang gusto nating paglingkuran? Maaaring ang ibang tao ay naglilingkod sa isang napakaganda at napakalaking company. Maaaring ang ibang tao ay naglilingkod sa mga congressman, sa mga mayor, sa mga president, governor, na talagang sila'y tuwan-tuwa, na sila'y bodyguard. Napakasarap pakinggan. Bodyguard ako ni mayor, bodyguard ako ni congressman. Na parang mga sinasabi nila na sila'y nakasandal sa pader. Pero ang pinakamaganda po sa lahat ay tayo po ay magamit ng Diyos. Ang pinakamaganda sa lahat, tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Sa isang Diyos na makapangyarihan na talagang nagpo-provide ng lahat ng ating kailangan. Sa isang Diyos na makapangyarihan na kaya tayong tulungan, iligtas sa lahat ng oras saan man tayo naroroon. Kaya ito po ang pinakamaganda habang tayo po'y narito sa mundo. At ang sabi nga po ng Joshua chapter 24 verse 15, tingnan niyo po ang pong Bible sa Joshua chapter 24 verse 15. Verse 15, sabi po dito, and if it seem evil unto you to serve the Lord, masama ba maglingkod sa Panginoon?
Ito ba'y talagang masama, evil, na maglingkod sa Panginoon? Choose you this day. Piliin ninyo sa araw na ito whom ye will serve. Sino ang inyong paglilingkuran? Whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. So mga kapatid, mga minamahal, it is a command. Ito po'y talagang utos. So, ito po yung pinakamaganda na ating pong gawin habang tayo po ay nabubuhay. Pangalawa, it is not only a command but also it is a courtesy to the Lord our God. Courtesy means ito yung paggalang natin sa ating Diyos. Ito yung pagkakaloob natin. Ito yung pagbibigay natin. Maaaring hindi tayo mayaman, hindi natin kaya magbigay ng malaking pera para sa gawain ng Panginoon. Pero isang napakagandang pagkakaloob, pagbibigay, ay tayo po ay maglingkod sa Kanya. Isang napakagandang paggalang sa Diyos na tayo po ay maglingkod sa Kanya. It is a courtesy to the Lord our God. Ang sabi nga po ng Romans chapter 12, verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Maglingkod po tayo ng may katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya kailangan po ang ating pong pagsamba ay talagang dapat ang ating puso ay malinis. Wala tayong kinikimkim na galit. Yan po ang ating po dapat na ginagawa sa pagsamba. So, sabi nga ay better late than never. Diba? It is better late than never. So mga kapatid, yung puso natin. So kung tayo po ay sumasamba, naglilingkod tayo sa ating Diyos, pero yung ating puso ay hindi maayos, at mayroon tayong kinikimkim na sama ng loob, mayroon tayong kinikimkim na galit. So ang sabi ng talata, acceptable. So hindi katanggap-tanggap sa Diyos kung tayo po ay mayroong kagalit. Kristiyano tayong naturingan, dapat ay wala tayong kagalit. Kristiyano tayong naturingan, dapat minamahal natin ang mga kapatiran ng bawat isa. Minamahal ang asawa. Yung talagang ipakita natin sa ating sarili, sa bawat isa, yung brotherly love. Diba? Brotherly love ang ating ipakita. So mga kapatid, mga minamahal, it is a courtesy to the Lord our God. So I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, banal. Paano ba maging banal? Ang banal ay paglayo sa anumang uri ng kasalanan. Ang pagiging banal ay yung paglayo mo, pag-iwas mo sa lahat ng mga kasamaan, sa lahat ng kasalanan. We are not perfect. Pero kung alam natin na mali ay talagang dapat ay iwasan at huwag gawin. So yun po ang sinasabi po ng matalata sa Roma chapter 12 verse 1. So then, why do we need to serve? It is not only a command, it is not only our courtesy to the Lord our God, but also it is a concession. Sa Tagalog ng concession, it is a privilege. So English pa rin pala yun, sorry. So favor, pabor po ito sa atin. Na ito po yung pabor na ibinibigay. Bakit? Sapagkat sino ba nakikinabang? Sino ba magbe-benefits? Diba? Tayo din naman ang magbe-benefits kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos. Alam nyo, lagi ko naririnig kay Brother Madlon. Diba? Obey and God will do the rest. So ito po yung sinasabi ng Matthew 6:33. Ang sabi po ng Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, seek the Lord, serve the Lord, submit to the Lord, and God will do the rest. God will give everything. God will take care of everything. So, seek the Lord, serve the Lord, and submit to the Lord. God will do the rest. So, ipakita po natin yung ating obedience sa Diyos. Kaya talagang sabi doon, all these things shall be added unto you. Na bago dumating yung verse 33, syempre, kung mayroong 33, mayroong 32.
Ano sabi ng verses 32? God knoweth all your needs. Alam ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Pero sumunod ka muna sa akin. Paglingkuran mo muna ako. Hanapin mo muna ako. Seek me. Di ba? So unahin natin siya. And then God will do the rest. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi lugi. Hindi tayo talo kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos. Kaya yun po yung pinakita sa akin doon sa Matthew 6:33. Talagang sabi ng mga talata, it is better to obey, di ba, than to sacrifice. We ought to obey God rather than men. So ipakita muna natin ang ating pagsunod and God will do the rest. So yan po ang dahilan, yan po ang kasagutan bakit kailangan nating maglingkod sa Diyos. Maglingkod na tayo sapagkat tayo pinasa mga huling araw na. Di ba? Paglingkuran na natin ang Diyos. Maraming tao ngayon masyadong abala sa napakaraming bagay. Abala sa pagpapayaman, pero hindi nila nalalaman malapit na bumalik ang Panginoon. So hindi po masamang yumaman, pero sana ay huwag kalimutan ang paglilingkod sa Diyos. Huwag kalimutan. So ngayon pong gabi, sasagutin po natin ang ikalawang tanong. Ikalawang tanong na po tayo, how to serve? Paano ba maglingkod sa Diyos? Paano tayo maglilingkod? So balikan po natin ang 1 Thessalonians chapter 1. At tingnan po natin sa verse 9. 1 Thessalonians chapter 1, verse 9. Tingnan po natin ang kasagutan na paano tayo maglilingkod sa ating pong Diyos. Verse 9. For they themselves show of us what manner of entering in we had unto you, and how ye turned to God from idols, to serve the living and true God. So, how you turn to God from idols. So, una po mga kapatid, mga minamahal, worship God. Ganun po ang paglilingkod sa Diyos. Worship God cheerfully. Una, dapat masaya. May kagalakan tayo sa ating pagsamba. Kaya talagang suriin natin ang ating puso. Sa puso natin dapat walang galit na kinikimkim. Sapagkat paano tayo sasamba masaya, may kagalakan, kung ang ating puso ay talagang punong-puno ng galit, kung ang ating puso ay pinaghaharian ng inggit. So, sabi pa ng talata sa Psalms 122, verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, dapat tayo ay sumasambang nagagalak sa Diyos. Sumusunod tayo nagagalak sa Diyos. May blessings man o wala, pero lagi naman po may blessings. Tingnan natin yung buhay natin. Ito yung blessings na sa atin ng Diyos. Tingnan natin na tayo po'y malakas. Ito po'y napakagandang blessings ng Diyos. Na tayo ay malusog. Na tayo ay ligtas. Na tayo ay mga palangit. Na tayo ay tinubos na ng dugo ng ating Panginoong Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. Yan po yung tunay na biyaya. Blessings na hindi kayang bayaran. Kaya dapat tayo po ay sumasamba sa Diyos sa espiritu at katotohanan na mayroong kagalakan. Hindi na tayo sasamba doon sa mga Diyos-Diyosan. Naranasan ko dating sumamba diyan sa mga Diyos-Diyosan na yan. Subalit salamat sa salita ng Diyos, ipinaunawa sa akin na mali pala ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Malinaw na sinabi ng mga talata, ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay gawa ng kamay ng mga tao. May mata pero hindi nakakakita. May tainga pero hindi nakakarinig. May paa pero hindi nakakapaglakad. May kamay pero hindi nakakatangan. Mayroong ngala-ngala pero hindi nakakapagsalita. May ilong pero hindi nakakaamoy. Kahit pa yung matangos ang kanilang ilong, pero hindi yan nakakaamoy. Kahit napakaganda ng ugit ng kanilang ilong. So yun po ang Diyos-Diyosan na sinasabi ng Bible, ng salita ng Diyos. Kaya tayo po'y magpasalamat na tayo po'y nandito ngayon, sumasamba tayo sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. Worship God
not only cheerfully but also consistently. Sabi ng talata sa Hebrews 10:25, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Huwag kang liliban. Yun ang ibig sabihin nun, not forsaking. Huwag kang liliban, huwag kang mawawala sa pagsamba tuwing araw ng linggo. Kung ikaw sa school ay napakasipag mo sa attendance, hindi mo pinapabayaan. So ganun din po sa pagsamba, huwag liliban, huwag pababayaan, huwag mawawala tuwing araw ng linggo. Ito ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya talagang from Abraham, ipinakita na sa atin na si Abraham ay sumamba din sa Diyos. At sa pagsamba nga po, at tunay na pagsamba ay meron kang dala na handog. So dito sa ating pong pagsamba, kung wala ka mang may bigay na pera, yung ating buhay, ito yung ating inihahandog. Kaya dapat tayo di sumasamba na meron tayong malinis na puso. Ng ating pamumuhay pagdating diya sa labas, ay kinakikitaan tayo ng magandang halimbawa. Diba? Na tayo ay hindi nagsusugal, na tayo ay hindi tumataya sa mga STL, na tayo ay hindi tumataya sa mga loto, na tayo ay hindi tayo nagsasabong, na tayo ay hindi tayo naglalasing, na tayo ay hindi nakikipagmarites, hindi tayo nakikipagchismisan. So nakikita sa atin ang magandang buhay, na tayo ay nagsusuot ng maayos, hindi yung mga damit na kulang sa tela, hindi yung mga damit na butas-butas. So dapat makita sa atin ang magandang buhay na tayo po'y talaga nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. So worship God consistently. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 14. 2 Timothy chapter 3 verse 14. Tingnan niyo po. But continue thou. Ito po ang sinabi po dito sa verse 14. But continue thou in the things which thou hast learned. So, magpatuloy tayo doon sa mga bagay na ating natutunan. Ano ba yung mga bagay na ating natutunan? Pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan yung ating natutunan. Pagpe-pray. Yan ang mga bagay na itinuro sa atin ng salita ng Diyos. Ano pa? Yung pagsamba. Itinuro din na sa atin na talagang huwag pabayaan ng pagsamba. Kaya talagang worship God cheerfully, consistently. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang sabi ng talata, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, na itinuro sa atin ang pagbibigay. Kaya mga kapatid, tayo po ay magpatuloy. Acts chapter 2, verse 42. Tingnan pa po natin ang ating pong Bible sa Acts chapter 2, verse 42. So sabi po ng talata, but they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. So magpatuloy tayo sa prayer meeting. Amen. Itinuro sa atin na talagang umattend ng prayer meeting. Itinuro sa atin ang pag-awit ng mga awiting maka-Diyos. So dito po tayo magpatuloy na ipinakita sa atin na yung mga tumanggap noon sa ating Panginoong Jesus na nampalataya noon, nakinig ng salita ng Diyos, sinasabi po dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Ito po yung ating pagsamba, pagtitipon tuwing araw ng linggo, and in breaking of bread, na talagang yung ating Lord's Supper, huwag nating pabayaan, and in prayers. Ito po yung prayer meeting. Napakahalaga ng prayer meeting. So worship God cheerfully, consistently, and then worship God completely. Ang sabi po ng Psalms 27, verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty and to inquire, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple.
So all the days. Kaya mga kapatid, mga minamahal, talagang huwag pabayaan ang pagsamba. Yung natitira sa ating buhay ay ating ilaan sa Panginoon sa ating pagsamba tuwing araw ng linggo. Huwag natin tularan ang ibang tao na gusto lagi ng ibang tao kapag araw ng linggo. Ito din ang aking dating buhay. Kapag araw ng linggo, maglaba. Yan ang gusto ko, maglaba. Pagkatapos maglaba, ay pupunta sa barkada at tatagay na. Shot na tayo pare, patak na. Suwabe. Oh, ito 100, isang MP. Diba? O, aki 100, pulutan. So yan ang aking buhay dati kapag araw ng linggo. So mga kapatid, mga minamahal, worship God completely. Na yung natitira sa ating buhay ay talagang ilaan natin sa pagsamba. Huwag liliban, huwag a-absent. And then 1 Peter chapter 4 verse 2. That he no longer should live the rest of his time in the flesh to the lust of men, but to the will of God. Yung natitira ang hinihingi ng Diyos sa atin. Tira na lamang po. Diba? Parang nakakaya namang magbigay sa Diyos ng tira. Pero as usual, talagang hindi na natin kayang ibigay pa ng buo. Pero yung natitira, yung buong natitira sa atin ay ibigay na natin sa Panginoon. Kung ilan man yan, kung ilang araw man yan, ilang taon man yan, natitira sa buhay natin, ay ibigay na natin ng buo para sa Panginoon. So yun po mga kapatid, how to serve God, worship God. Tayo sumamba sa ating Panginoon. Balikan po natin ang 1 Thessalonians chapter 1 verse 10. How to worship God. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 10, tingnan po natin sa verse 10. Sabi po dito, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, even Jesus, which delivered us from the wrath to come. So ito yung rapture. To wait. So, to serve God, the living God, the true God, let us wait for our Savior. Hintayin natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas. Isang araw siya po'y babalik na. Kaya talagang huwag na nating pabayaan ang ating paglilingkod. At ang sabi nga po dito mga kapatid, mga minamahal, and to wait for His Son from heaven, talagang manggagaling sa langit ang ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas, whom He raised from the dead, na siyang binuhay niya mula sa mga patay, even Jesus, na ang Panginoong Jesus, which delivered us from the wrath to come. So mga kapatid, mga minamahal, tayo talagang hindi tayo nakalaan sa tribulation. Hindi tayo para sa tribulations. So yun po ang puot na darating na tayo po mga kapatid, habang naghihintay while waiting, meron tayong dapat gawin, meron tayong kailangan gawin habang naghihintay. Hindi tayo katulad ni Juan Tamad. Diba si Juan Tamad, kailangan niyang mabusog, kailangan niyang kumain, ay humiga sa isang puno ng bayabas at naghihintay na pumatak sa kanyang bibig ang bayabas. Ikaw ba si Juan Tamad? Sana walang tamad na Kristyano. Sana habang tayo pinaghihintay, while waiting, we need to share the gospel. Habang tayo po'y naghihintay, share the gospel of Christ. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Tingnan niyo po verse 8 ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 8. For from you sounded out the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place. So talagang ganun kasipag si Pablo. In every place, not only in Achaia, not only in Macedonia. So, kundi sa bawat lugar, saan man siya mapunta, ipinapangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat ito lamang talaga ang paraan ng kaligtasan, kapangyarihan ng Diyos upang ang mga tao ay maligtas doon sa puot at pangalawa ay doon sa impyerno. Upang maligtas doon sa impyerno. So ang sino mang sasampalataya sa Panginoong Jesus ay maliligtas.
Sampalatayanan na ang Panginoong Sus ay namatay sa krus dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, na tayo ay tinubos na ng dugo ng ating Panginoong Jesus. So, while waiting, share the gospel. Ibahagi po natin ang Ebanghelyo ni Kristo. Kasi matitiis ba natin ng ating kaibigan, ating kamag-anak, ating mga mahal sa buhay, na sila ay danasin nila ang 7 years tribulation? Matitiis ba natin na sila po ay mapunta ng impyerno? So mga kapatid, malapit nang bumalik ang Panginoong Sus. Huwag na nating sayangin pa, redeeming the time, because the days are evil. Pasama na ng pasama ang ating panahon, ang mga araw ngayon. So, kung napansin ninyo, ayan, mayroon pong sunog, wildfire sa South Korea. Di ba ang South Korea, nandoon yung mga Christian? Ito yung hindi terrorist. Mga K-pop. Nado K-pop. K-pop. Christian, ano siya? Pero, Christian na ganun pa man, talagang hindi talaga maiwasan ng mga ganyang sakuna, sapagkat yun ang nakasulat sa Bible. Redeeming the time, because the days are evil. So, pasama na po ng pasama. So, hindi lamang ang California, kundi ang South Korea. And then dito sa atin, nagkakaroon din naman ng sunog. Talagang sunog ng bahay. Sunog baga. Sunog baga. Yan, nagkakaroon ng sunog baga. Pati sa puso. Pero masarap pa na may kausap tuwing gabi, ano? Oo. Napupuya din dahil may katawagan. So yun po mga kapatid, mga minamahal. Share the gospel of Christ. And then, pangalawa po, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Tingnan po natin, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. While waiting, we need to sanctify our life. Sabi po sa verse 23, nandiyan na ba kayo sa amen? And the very God of peace sanctify you wholly. And I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ, unto the coming. So habang tayo po ay naghihintay sa ating Panginoong Sus, mamuhay tayo na may kabanalan. Ingatan natin ang ating patutuo. Layuan ang anumang uri ng kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang kasalanan ay hindi lamang pagpatay. Ang kasalanan ay hindi lamang pangangalunya o pakikiapit, pang-aagaw na may asawa, kundi ang kasalanan, ito po ay yung hindi natin pagsunod sa mga utos ng Diyos. 1 John 3:5. Tingnan natin sa ating Bible sa 1 John chapter 3, verse 4. Verse 4, nasabi po, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgressions of the law. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang, hindi sumusunod sa mga kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay pagsalangsang, hindi pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Kaya ang kasalanan, hindi lang po ito yung pagsisinungaling, hindi lamang po ito yung mga pagpatay, hindi lamang ito yung pagnanakaw, hindi lamang ito yung pangangalunya o pakikiapit, pang-aagaw na may asawa, kundi ang kasalanan ay yung hindi natin pagsunod. So, alam naman natin, utos ng Diyos, huwag pabayaan ang pagsamba. Utos ng Diyos na tayo'y manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, magbigay, mag-akay ng kaluluwa. So kung hindi po natin nagagawa mga bagay na yan, tayo ay nagkakasala. So yun po mga kapatid, sanctify our life. At balikan po natin ang 1 Thessalonians chapter 1, verse 7. Ano sabi ng verse 7? 1 Thessalonians chapter 1. So that ye were in sample. So ipinakita po ni Pablo na sila po'y naging mabuting halimbawa. Kaya talagang habang tayo naghihintay sa Panginoong Jesus, tayo sana ay maging mabuting halimbawa.
na tayo ipakita natin na mayroon tayong malinis na buhay. So yun po ang nais ng Diyos. Kaya talagang dapat ay iwasan, layuan ang anumang uri ng kasalanan. So that He will examples to all that believe. So maging halimbawa tayo sa mga mananampalataya. So especially sa mga mananampalataya. Yun po ang hinihingi sa atin. Na sana hindi tayo kinatitisuran. Sana hindi tayo kinatitisuran. Amen po ba? Kaya, so yun po ang sinabi po dito sa verse 7. Kaya habang tayo naghihintay, share the gospel, sanctify our life, and then the last dito sa wait for our Savior. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12 verse 13 and 14, tingnan po natin ang ating pong Bible. So let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. So talagang ito ang ating katungkulan at talagang sundin, gawin ang mga utos ng Diyos. So matakot sa Diyos. So napakarami ang utos ng Diyos, hindi lamang isa. Tatandaan po natin ha, hindi lamang isa ang utos ng Diyos, marami. At lahat yon ay ninanais ng Diyos, nais ng Diyos na talagang gawin natin. Wala tayong pipiliin. Ang iba may pinipili eh. Yung ibang Kristiyano, ay ito lang gagawin ko, okay na to. So sabi sa atin, fear God and keep His commandments. So with S plural. And then verse 14, for God shall bring every work into judgment. So lahat ito po, lahat ng ating ginawa ay dadalhin ng Diyos sa kanyang hukuman. With every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Kaya mga kapatid, mga minamahal, submit to God. Habang tayo ay naghihintay sa Diyos sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, tayo ay sumunod na sa kanyang mga utos. And then, ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 1, verse 6, tingnan niyo po ang Bible sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 6. So, sina Pablo man ay pinakita sa atin na sila po ay sumunod. And ye became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Ghost. Say amen kung tinanggap ang salita ng Diyos. So, magpasakot tayo. Sumunod tayo. Be followers of God as dear children. And ye became followers of us and of the Lord. Pangit naman na hinihintay natin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik, pero tayo nakatambay. Walang ginagawa. So, hindi nais ng Diyos na tayo matagpuan na nakatunganga. Walang ginagawa. Ayaw ng Diyos na tayo matagpuan sa kanyang pagbabalik na tayo panay ang cellphone, nag-EML. Ayaw ng Diyos na tayo matatagpuan niya na tayo gumagawa ng mga kabalastugan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, submit to God. Kasi ganyan ang buhay natin ngayon. Maraming tao, maraming Kristiyano. Walang ginagawang paglilingkod sa Diyos. Iwasan na yung mga ML. Mas maganda sa cellphone, i-share natin yung ministry. I-share natin yung salita ng Diyos. I-share natin yung katotohanan. Paano ba ang kaligtasan? Paano ba yung katiyakan ng langit? So kasi maraming bulag sa katotohanan. Sila'y busy sa kanilang mga idolo na mga artista, idolo mga politician. So ang ating pong i-share ay salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal. Then the last, how to serve the living and true God. Verse 3, 1 Thessalonians chapter 1, verse 3. Remembering without ceasing your work of faith and labor of love and patience of hope in our Lord Jesus Christ in the sight of God and our Father. So last mga kapatid, mga minamahal, to serve the true and living God
the powerful God, we need to work the word of the Lord. Work the word of the Lord. Tayo ay gumawa doon sa gawain ng ating Panginoon. Kasi ang ibang Kristyano, wala talagang ginagawa. Ano bang malay ko dyan? Bahala na kayo. Ganun ba ang dapat sa isang Kristyano? Bahala na kayo. Basta ako'y gagawin kong aking gusto. Bahala na kayo dyan. Bahala na kayo sa prayer meeting. Bahala na kayo sa Sunday worship. Bahala na kayo sa pag-aaking ng kaluluwa. Bahala na kayo sa pagbibigay. So yung ba ang dapat na makita sa isang Kristyano? So yung nais po ng Diyos na paglilingkod ay tayo po ay gumagawa. Ang sabi po ng 1 Corinthians 16:10. Tingnan ng Bible sa 1 Corinthians chapter 16 verse 10. Verse 10, sabi po dito, now, if Timotheus come see that he may be, chapter 16 verse 10, tama, sabi po dito, may be with you without fear, for he worketh the work of the Lord as I also do. So nakita natin po mga kapatid na yung mga tumanggap kay Kristo na nampalataya sa ating Panginoong Hesus, noong panahon ng ating Panginoong Hesus at ng mga alagad, sila po ay talagang gumawa doon sa gawain ng Panginoon. At kung tayo po ay gagawa, kung tayo ay isasamba, tayo ay mag-aakin ng kaluluwa, tayo ay magbibigay ng ating mga tithes and offering. So let us work in the work of the Lord without fear. So huwag tayong matakot, don't be afraid. At kung tayo po talagang sasamba, tayo magsusuot ng proper attire, di ba? Tayo may dalang Bible, don't be ashamed. Kasi yung ibang Kristyano hindi na nagdadala ng Bible, bakit? Nahihiya. Huwag tayong mahiya na tayo may sumasamba kapag araw ng linggo at talagang uma-attend pa ng prayer meeting. Huwag tayong matakot, don't be afraid, don't be ashamed, and then don't be arrogant. Huwag tayong mayabang. Sa ating paglilingkod sa Diyos, huwag tayong mayabang. 2 Timothy, tinan po natin ang 2 Timothy, dito na po tayo magtatapos. Chapter 1, verse 8 and 12. 2 Timothy, chapter 1, verse 8 and 12. Ano po ang makikita natin sa buhay po ni Pablo? Verse 8. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord. Huwag ninyong ikahiya ang patutuo ng ating Panginoong Hesus, nor of me, his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Ang ibang Kristyano, nakikisa lamang kapag outing. Diba? Pero sa gawain na paglilingkod ay nawawala, ayaw magtiis ng mga kapighatian o kalungkutan. Verse 12, sabi po, for the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and I am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. So work the work of the Lord. Don't be afraid, don't be ashamed, and don't be arrogant. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya, huwag tayong mayabang. So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, tayo ay naligtas upang maglingkod sa tunay, buhay at makapangyarihang Diyos. At talagang hinihintay po natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Tayo ay iniligtas, hindi lamang sa impyerno, kundi doon sa 7 years tribulations. So hindi natin dadanasin ang 7 taong kahirapan. Kaya bilang pasasalamat, maglingkod na po tayo sa Diyos. Kakaunti na lamang ang panahon na ating ilalagi sa mundong ito. Hindi naman tayo katulad ni Noah. Si Noah, 100 years. Diba?
na talagang sumunod na gumawa ng arko. So hindi tayo katulad ni Noah. Maiksi ang ating buhay sa mundo. Kaya ako'y nagpapasalamat na ako ay namulat sa katotohanan. Ipagpasalamat po natin kung tayo po'y inilalagay sa ministry. And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Hindi burden, hindi pabigat ang tayo ay nasa ministry. To God be the glory, tayo po'y tumayo. At tayo po'y magtapos sa panalangin, tayo po'y umuko pumikit. Mamanang Diyos sa langit, salamat po sa inyong pong biyaya. Salamat sa inyong katapatan, kadakilaan na ginawa po sa aming pong buhay. Salamat, binigyan mo po kami ng kaligtasan, katiyakan ng langit. At salamat din po na hindi mo po kami hahayaan na danasin namin ang 7 taong kahirapan sa mundong ito. Nawa po, Panginoon, patuloy mo po kami gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Use us mightily. Lubusan mo po kami gamitin sa inyong pong gawain sa paglilingkod po sa inyo. Dalangin ko po sa gabing ito, patuloy mo pong tingin ang panalangin ng bawat isa. Salamat na talagang sinasagot mo po ang aming panalangin. Ibinibigay ang aming mga kailangan. Salamat na minsan kahit hindi pa kami humihingi sa iyo, ibinibigay mo na po ang aming kailangan. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na nandirito ngayon. Pagpalain mo po sila spiritually, physically, financially. Nawa ang iba naming kapatiran, makasama din po namin sa prayer meeting tuwing araw po ng Huwebes. Sana sila po ay makisa din po sa inyong pong gawain. Dalangin ko po ang kanila pong paglago sa kanilang pananampalataya, sa kanilang pong buhay spiritual. Dalangin ko po aming Diyos, gamitin mo po kami sa pagbabahagi ng kaligtasan ng katotohanan. Patuloy po kayo magligtas sa bayan ito at sa buong mundo. Dalangin po namin na hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoong Sus, matagpuan po kaming matapat na naglilingkod po sa iyo. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Sus. Amen.